minamahal na Kukunching. Sumainyo ang kapayapaan. Anong liwanag ang di masisilayan kung ang mga matang nakamulat ay maliwanag din naman. Subalit, anong liwanag ng mata kung ang dilim ng kaisipan ay naririyan na makakaunawa ang kalooban. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Sa mga hindi pa nakakaunawa dun sa salitang ang liwanag ng kaisipan, nagmumula sa banal na espiritu yan. Pawang katotohanan, mga minamahal. Kapag maliwanag ang isip mo, maliwanag ang pangunawa mo, tunay na hindi mo makikita yung mga masasamang kaganapan, kundi ang nakikita mo ay puro kabutihan. Hindi na itatanim sa puso mo yung mga hirap na pinagdaraanan, kundi ang nararamdaman mo ang pagmamahal ng Ama sa buhay mo. Kaya iyan ang tinatanim ng Ama, yan ang binabahagi ng Ama sa mga anak niya, ang liwanag ng pag-iisip, ang maunawaing pag-iisip, ang may pangunawang isipan. Sa gayon, kung maliwanag ang pangunawa mo, malawak ang pangunawa mo, hindi ka kara-kara kapag daka, ang sabi nga ay, galit ka na. May pagtitimpi, may paglilimik. Kaya sa lahat ng mga may pangunawa, purihin, purihin, purihin ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay San Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa tunay ninyong pananampalataya at sukat na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo ng isang katawan ni Kristo at isa-isa binahagi ng iba. At ang isa't isa'y bahagi ng iba. Buhay ba ang Ama? Tunay ngang, paano mo maunawaan ito kung hindi ka pabukas sa larangan ng kabanalan?
Kung hindi mo pa naunawaan ang ibig sabihin ng Ama sa buhay mo, na kilalanin mo ako at sundin ang aral ko, matututunan mo ang kalooban ko. Kaya sa maluwat man at madaling salita, kailangan ng tao'y makadama at makakilala sa kalooban ng Ama upang maunawaan niya ang lahat ng layunin niya para sa iyong sarili. Kung papaanong mithiin niya, ika'y maging tunay at tapat na anak niya sa isip, sa salita at sa gawa. Buhay ba ang Ama? Paano nga ito tatamuhin o tatamasahin ng tao kung nasa dilim siya? Kaya't kailangan magliwanag muna ang isip niya upang maunawaan niya ang lahat ng layunin at hangarin ng Ama sa kanya. Yaon nga ay ang makatalima sa kanyang kalooban. At habang tinatalima mo ang kanyang kalooban, nararamdaman mo ang kanyang pagmamahal. At ang kanyang pagmamahal na tinanim sa puso mo, siyang magbubuhay ng mga pag-asa dahil alam mong buhay siya. Buhay ba ang Ama? Kaya patuloy niyang hinahabilin kaligtaan ng sarili at pahalagahan ng kanyang mga aral. Sapagkat ang sino mang nagpapahalaga sa mga aral niya, pinapahalagahan ang kanyang kalooban. Sapagkat ang kalooban ng Ama ay pinakamabuti sa lahat, kaya't kung mararamdaman ng sino man ang tunay na pagmamahal niya, di kaya sila'y bubuti ring tulad niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, sa tuwinang pagsambit sa banal na aral, ang masama ay iwasan at itakwil at ang mabuti ay hanapin at gawin. Sa makatwid, ang sino mang nagtataglay ng kabutihan ng kalooban at damdamin, tuwirang ang malinis na kaisipan ay suma sa kanya. Kaya ang bawat araw niya, may pag-asa siyang may bukas pa. May pag-asa siyang mababago ang takbo ng buhay niya. May pag-asa siyang gagaling at may pag-asa siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Sa gayong natutunan ng tao ang pag-asa, mararamdaman mong buhay ang Ama, sapagkat kung paano niya binubuhay ang pag-asa, pinapatutuhanan niyang siya buhay na kumakalinga at kailanman na hindi siya magpapabaya sa mga anak niyang tapat na sa kanya'y nagtitiwala. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Buhay nga ba ang Ama? Kaya nga, kung nakatuon ang isip at damdamin mo sa pananampalataya, ang panandali, ang kapigatian ay hindi mo didibdibin yan. Sapagkat alam mong anak ka ng Ama na kailanman ay hindi buong buhay ang pighating kaloob niya. Kundi ang wika nga, kung may hirap, may ginhawa. Kung may sakit, may kagalingan. Kung may pait, kung may dilim, kung may buhay. Diyan, hirap na hirap ang tao. Sapagkat, kung may buhay man at kamatayan at tatamuhin mo naman ang buhay na walang hanggan, di ba't mas mainam? Kaya't ninanasa ng Amang mamatay ang katawan at mabuhay ang kanyang espiritu sa katauhan ng bawat isa upang mamatay man sa takdang panahon ang katawan, mabuhay naman ang kanyang kaluluwang wala ng kamatayan. Buhay ba ang Ama? Ay, kahirap talagang tanggapin kapag ang kamatayan. Ngunit dalawang uri ang kamatayan. Kamatayan ng pangsariling laman, isip at damdamin na nananahan sa sanlibutan, at mabubuhay ang espiritual na pamumuhay at tatamasahin mo ang liwanag ng buhay. Buhay ba ang Ama?
Kaya nga, sa lahat ng nakikigalak sa kalooban ng Ama, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis kayo sa mga tumatangis, magkaisa kayo sa kalooban. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba, huwag ninyong palagay kayo'y napakarunong. Ito ang pinakamahirap gawin. Lalo tigit kung isip at damdamin mo'y nananahan ay katauhan. Paano mo isusuko ang sarili mong galing at talino sa isang katauhang alam mo mangmang at isang aba lamang? Subalit, sa pananaw ng Ama, kung naisuko mo ang ganang iyong sarili alang-alang sa Kanya, doon nalulugod siya sa pagpapakababa ng sino mang anak niyang sa palagay niya'y mataas, ngunit nagpakababa alang-alang sa Ama. Buhay bang Ama? Nagpakamangmang sa sanlibutan alang-alang sa katalinuhang mula sa Kanyang Espiritu, upang matamasa niya ang tunay na talino na mula sa Kanya bilang kaloob, hindi sa tao, hindi ng tao, kundi ng Ama at ng Espiritu niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa pamamagitan ng sino mang anak niya na nagpakatotoo, napapakilala at nahahayag ang kadakilaan niya sa mga anak niyang hindi pa tapat at totoo, kapag nakisuyot na talima, tatapat at totoong gawa niya. Buhay ba ang Ama? Hanggat maaari makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipabaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't habilin niya sa tuwina, kung ika'y sinaktan ng damdamin, ilagak mo sa Ama ang iyong kalooban, at kailan may di ka masasakitan, sapagkat siya ang sa iyo'y pag-aariin, at siya naman ang mangunguna't mag-aari, upang ang damdamin mo'y kanyang hawakan. Buhay ba ang Ama? Kaya sino nga ang nanasa kanyang kalooban na nasaktan at nahirapan ng kapwa niya nilalang? Wala. Sapagkat kung paano mo din naman ang kalooban niya, pinaghari siya, mangunguna sa iyo ang tunay na kaloob niya. Pagpalain kayo. Buhay nga ba ang Ama? Ito ang pinakamahirap gawin ng tao. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padain sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung lahat lamang ng tao'y nakatuon sa isip at damdamin niya'y naroroon ang pahayag at kaulatan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sino nga kaya ang di matututong magmahal sa kanyang kapwa? Doon papasok ngayon ang katotohanan, ginawa mo sa kapwa mo'y kinalugdan ko, sapagkat nakita ko kung paano nagpakababa ka, ako naman ang nalugod sa iyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga't nahahayag ang kamatayan ng Kristo sa mga anak niyang tumanggap at totoo kung papaano isinalarawan ang tunay na pagsuko, isinalarawan ang tunay na pagpapakababa, isinalarawan ang pagtitimpi. Doon papasok ngayon ang tunay kang anak ng Ama, madarama mo kung ano ang damdamin niya. Pagpalain kayo. May tapat bang Diyos? Matatapat naman ba ang tao? Salamat sa Ama. Buhay ba ang Ama? At bukas, daragdagan yan ng mga magsisimba sa natutunan nila ngayon. Mararagdagan bukas sa mga dadalo ng misa. Kung dadalo nga kayo.
Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Sa tuwin ay sinasabi ito. Ngunit sa taong litong-litot, gulong-gulo, alam kayang may magagawa ang Ama sa kanya? Hindi niya na inaalam yon. Ang inaalam niya ay kung ano magagawa ng kapwa niya sa kanya at kung ano gagawin niya. Subalit sa mga nagtitiwala, tapat at totoo sa Ama, alam niyang sa tuwin ay, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. O mga taga-ibang bansa, Germany, Australia, Japan, Taiwan, Dubai, Saudi Arabia, Kuwait, America, Hong Kong, Japan, Korea, at sa iba pa, pasensya na kayo, Alaska, pagpalain kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pang magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kung babaybayin nyo ang istorya ng Biblia, walang pagkabula, patutong-patuto sa unang tipan ang nakatala. Nag-aani pa lamang kayo, may naglilinang na ng bukid, para mulitam na naman ito, at hindi kukupas ang pag-aani, tagulat tag-araw, may pag-aani, di ba ga? Kaya, kung inyong pagninilayan, saan nga ba nagmumula ang ulan? Saan nagmumula ang araw? Saan nagmumula ang hangin? At yan ang mga pagpapalago ng halaman at nagbibigay buhay sa mga halaman at hayop maging sa tao. Kaya pag wala ng araw, pag walang hangin, pag walang tubig, mabubuhay pa kaya kahit na sino? Hindi. Walang mabubuhay na hayop, halaman, isda, tao, kung walang ulan, walang tubig, hangin, araw. Buhay ba ang Ama? Kaya, yamang ang ulan, tubig. Yan. Tubig yan. Ulan yan. Diba? Ulan, tubig. Yamang ang ulan ay tubig. Kailangan yan. Diba? Yamang ang tubig ay kailangan, ang hangin ay kailangan, ang araw ay kailangan. Sige, mga minamahal na kapatid ko, kung sa buong panahon ay walang araw, ano kaya sa palagay niyo? Sa makatwid, sa buong panahon na andyan ang liwanag ng Ama, pinagkakalob niya, kung wala kayang hangin, may mabuhay pa. Sa buong panahon na andyan ang kanyang hangin upang malangap at nagbibigay buhay. Kapag wala kang oxygen, di ka mabubuhay. Pag namatay ang oxygen mo sa katawan, di ka mabubuhay. Kapag nawala ang tubig, mabubuhay ka ba? Sa makatwid,
Kompletos, rikados ang kaloob ng Ama. At yan ang taglay ng Espiritu niya. Liwanag, buhay, at buhay na walang hanggan. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hiling ko'y kayo'y magdarasal upang matuwa Diyos Ama nating lahat. Kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko. Hindi hahayaan matukso ng iba. Laging kasama nyo, ngayon kailan pa man, walang katapusan. Pagtulong sa kapwa, nais ng Diyos Ama, at mag-akay ng kapatid ninyong mahal. Bulag nilang mata ay inyong dampian upang makakita. Liwanag ay kamtin, pusong mapagmahal, landasing matuwid ay inyong matahan. Kababa ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Halina kayo, mga minamahal ko, laging tandaan, Ama'y mapagmahal. Kalingan niya'y tunay, walang kapantay. Daratalang araw, maging gabi yan, sa buong maghapon, maging sa magdamag. Siya ang patnubay, di napaparang. Mahal ko kayo, mga anak niya. Yan ang tuwirang sa inyo'y naalay, sa pamamagitan ng Espiritu, di nasisilayan. Kung nalulumbay, kayo'y inaalil. Kung nanghihina, kayo'y sinisidlan ng kalakasang di man nababati. Kung nadarama lamang sa tuwina, di hiniiwan, di nawawalay. Sa inyo'y saraw, maging sa gabi man, ay nagbabantay, lumiligap na tuwiran. Di mapaparang magpakailanman, tuwirang sa inyo'y ganap nilalaga, gabay at patnubay. Kailan madarama ng mga patay, kailan matatanto ng mga sarado. Walang pangunawa, walang nakikita, walang naririnig, di makadama. Yan ang totoo, mga minamahal. Kung di makilala lubos ang Ama, paano na kaya mga nilalang na nawalay at di nangatuto? Anong kakamtin? Paano ng araw, bukas at makalawa? Kung di kikilalanin, Amang naghihintay, sa tuwina'y madama, sa tuwina'y kilalanin. Walang tugot siyang
sa inyo'y umaliw, walang humpay siyang sa inyo'y nagmamahal, walang kasuamang ni kailan paman, siyang nagbibigay ng kabayaran, libre kong yalay, di babayaran, manghingi ka lamang, ika'y pagbibigyan, gawin mong may galak, iyong panambitan, at may katapatan. Halina kayo, madaman nawa nyo, ang buong galak ko, paghahandog sa inyo. Para sa tao, ang layunin ko, mailigtas, lahat na sa inyo, ang nagnanasa, makilalang lubos, liwanag ng buhay, na mula sa halina kayo, mga minamahal, magtuntot, magnilay, ganap na magbulan. Paano na kaya itong mundo ninyo kung di kikilala? Sa liwanag na dulo, sa magandang handog, sa tunay na paglinga, sa tapat na pag-ibig. O mga mahal, magnilay, magbulan, magtanto kayo sa aking niluwan, upang mawari nyo mga sinambit ko, ganap na damhin nyo pagmamahal ko. O mga tao, magnilay, magbulan, magtanto kayo, mga minamahal. Walang nasa ako, nilayon sa inyo, kundi kabutihan ko, ang siyang matutunan sa inyo'y gawin, iangkop sa buhay, upang maramdaman Ama sa inyo buhay. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Yamang nasambit mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng pangunawa ang mga anak mo, kung paano'y kay tinanggap at sa mga tatanggap pa, upang ganap magliwanag sa kanilang diwa, ikay marapat nilang tanggapin, yamang ikay Ama ng lahat ng madla. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kumisan, napakahirap ipaliwanag at isiwalat baga. Sa katotohanan lang po. Ako bilang tao, kagusto ko minsan umaawit mag-isa. Subalit, pag walang nakadalot, ay wala na po kasi kung mga alam na kanta eh. Mga natatandaan ko lang yung give, praise. Eh pag umawit na po, naiiba na yung lyrics ko. Yung hanggang sa mag-iba na rin ang direksyon, yung tono. Subalit pag ako po ay sa sarili ko, maawit ako, wala akong mabuo. Sabi ko nga, Panginoon, ang sarap sa piling ng iyong espiritu, kung mararamdaman lang ng mga anak mo, tunay na kayo na rin mismo magsasabi, totoo, totoo, masarap nararamdaman ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga, di mo man siya nakikita, di mo man siya mahawakan, ngunit damang-dama mo siya. Kaya, laging may pag-asa. Buhay nga po ba ang Diyos? Siguro po, nagtataka kayo bakit nandito yan. Eh, kasi po ay pansamantala, dyan siya. Dahil sa kalooban ng Ama, sasaayos mo na yung kanyang maliit na silid para na sa gayon ay lalo
sa kalooban din niya. Dahil alam naman po ninyo ako, wala akong sweldo, wala akong pera, wala akong. Pero sabi ko nga sa mga naghandog, ay wag niyong ipanghihingi baka mamaya machismis na tayong, kala ko ba kang hindi sila nagpapabay? Ba't eto na naman? Sigurado pong pag may nakita na namang mga bumababang buhangin dyan, ano kaya kang pinagkagawa? Napakabait talaga ng mga tao, ano? Pero alam niyo po ba, biningi na ako sa ganyan binulag pa ako. Ngunit ako'y pinarinig na malakas ng Ama sa mga salita niya at minulat ang aking mata sa magagandang bagay na binahagi niya. Kaya alam niyo po, kapag nasa Panginoon ka na, hindi mo na makikita yung mga kulang mo sa buhay. Ang makikita mo kung ano yung mga dinadatal niya na nakapagpapasay sa iyo. At habang hindi mo naman hinihingi, binibigay naman kung ano yung kailangan mo. Kaya subukan po ninyo. Pag pumikit ka, wala kaming ulam. Pag mulat mo, may ulam ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Subukan po ninyo. Dahil, halimbawa, nanalangin ka, no? Hawak mo yung Biblia, pumikit ka. Wala ka pang pagkain. Pagmulat ng mata mo, pagbukas mo ganyan, may kakainin ka na. Kahit di ka pa kumakain, masarap na ninanamnam mo na unang nabusog ang kaluluwa mo. At pagkatapos mong nabusog sa kaluluwa, pipikit ka na naman. Kakain ang tiyan ko. Paghapag mo sa dulangan, may kakainin ka. Sapagkat inuna mo, kaluluwa mo, bubusugin naman ang tiyan mo. Gusto niyo po bang maranasan yon? Tanggapin niyo ang Ama. At may paraan siya. Tulad kanina, nagpunta akong Pulilan. Aba, naglalakad ako. Aba, may nakakita sa akin. Po, teka lang po, sandali. Ay, naku po, yung tinda mo ka ako. Huwag mo nang bawasan ang tubo mo. Hindi po ka ako. Hindi, may puto ako. Buhay ba ang Ama? Mami na mahal, napakabuti ng Diyos, napakadakila niya. Alam niyo po, talagang pumisan diyan mo na patotohanan ang kadakilaan ng Panginoon. Kung paano siya kumilos. Sipin mo, iniisip mo bang doon sa dakong iyon na magbibigay sa'yo ng puto? Pero dahil nandun ng Diyos, kahit siya ay naroon siya, ay talaga namang kahit pala doon may puto. Buhay ba ang Diyos? Isang halimbawa lamang po yan, ano? Kaya sabi nga, kung gusto mo ekang, may narinig po akong paring nagsabi ganun Sabi niya, gusto niyo ba eka ng iba't ibang, may sinabi po siya yung magkamaling manghula magpari kayo, eka. Hindi ko naman po pwede sabihin sa inyo magmadre kayo dahil hindi naman ako madre. At hindi ko rin pwede sabihin sa inyo magsuot kayo nito. Pwede rin po. Kung pinagsusuot kayo na kamay, di sama-sama tayo nakaganito. Paglabas po natin ng daan, sigurado, sabi ng mga hindi nakaganito, mga luka-luka. Handa po ba kayo noon? Ako po'y handa roon. Pero kung kayo hindi, patibayin nyo muna loob nyo. Kaya po, sabi ko nga, salamat sa iyo, Panginoon. Bago mo ako pinagputi, hinanda mo rin ako. Kasi sa totoo lang po yung kauna-unang araw, Panginoon, ano po yung susuot ko? Ay, naku po, huwag niyo po sasabihin, ibahin ko yung suot ko. Hindi ko po magagawa. Ang tapang ko. Kasi talaga po, hindi ko kaya magsuot dito. Sabi ko, ano susuot ko? Sabi niya, hindi mo kailangan magsuot ng puting-puti ng kasuotan, Constancia, kung ang puso mo'y burak ang laman. Ano po ba yung buhok ko? Pahabain ko po ba? Hindi mo kailangan magpahaba ng buhok sa yad hanggang lupa. Pagkatapos ang isip mo'y burak ang laman. Ano po gagawin ko? Kung ano, hindi lang kita't kanyang kanyuan ka, iyan ka pa rin. Lumipas ang taong. Pinakikita niya na kung ano susuot ko. Kala ko po bang hindi niyo ibahin ang suot ko? Hindi mababago ang kaanyuan ng kasuotan mo bilang tao. Ngunit, ikay susuotan ko nito. Purihin ko ang Ama. Natanggap ko rin. Wala palang hindi na matatanggap pag sa kalooban na Ama. Ngunit kung pipilitin mo lang, ay siguradong hindi. Bakit po? Sa kaya ako mapagtawa noon. Sabi ko, ayan kaya ako suot nila na yun.
naglalakad siya daan, kaya ako yung madre? Hindi naman madre. Lalo na po ako, maglalakad ako sa daan na kaganito, sasabihin, luka-luka talaga yan. Di bali na po, ano? Kapag pala tinanggap mo ang Panginoon, ang sasabihin sa'yo ng kapwa mo, baliwala ito. Kaya't ayon sa banal na aklat, ang sabi ay huwag mong paalagaan ang iyong sarili at kalimutan mo ang iyong sarili at huwag mong pakikinggan ang iyong kapwa-tao. Sino pakikinggan mo? Kaya kung gagawa mo ay mabuti at naaayon sa kalooban ng Ama, magiging bingi ka, magiging bulag ka, ngunit mulat ang mata mo, mulat ang isip mo, mulat ang tenga mo, mulat ang puso mo sa kalooban niya. Kaya sa inyo po lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po, may bukas pa.